Magandang araw sa ating lahat. Tuwing ika-9 ng Enero, milyon-milyong tao ang nagtitipon, humahalik, humahawak at nananalangin sa isang rebulto. Umaasang ito ay magbibigay ng himala, kagalingan at kaligtasan. Ngunit may isang napakahalagang tanong na bihirang itanong. Pinahihintulutan ba ng Diyos ang pagsamba sa rebulto? Ano ang sinabi ng Biblia at ng marangal na Quran tungkol dito? At ano ang kaparusahan ayon sa mga kasulatan? Ang video na ito ay hindi panlalait, kundi pagbabalik sa salita ng Diyos. Upang malaman natin kung kanino lamang dapat ibigay ang pagsamba, ako muli si Legendary Be Inspired, ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. O ano ang sinabi ng Diyos sa Biblia? Malinaw na utos, huwag sumamba sa rebulto. Exodo Kabanata 20, talata 4-5. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o anumang anyo ng nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa. Huwag mo silang sasambahin ni paglilingkuran man. Paliwanag, ito ay bahagi ng 10 utos. Hindi sinabi rito na huwag lang sumamba sa masamang rebulto, kundi anumang anyo. Ibig sabihin, kahit ang rebulto ay inuugnay sa banal na tao, bawal pa rin ang pagsamba. Deuteronomio Kabanata 27, talata 15. Sumpain ang taong gumagawa ng inanyo ang rebulto at inilalagay ito sa lihim. Paliwanag, ang salitang sumpain ay malinaw na babala at parusa mula sa Diyos. Awit Kabanata 115, talata 4-8. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, gawa ng kamay ng tao. May bibig sila ngunit hindi makapagsalita. Ang mga gumagawa sa kanila ay magiging tulad nila. Paliwanag, ang Diyos mismo ang nagsabi, ang sinasamba mo, siya ang ginagaya mo, walang buhay, walang kapangyarihan. Ano ang sinabi ng marangal na Quran? Pinakamalaking kasalanan sa Islam, shirk. Surah An-Nisa, talata 48. Katotohanan, hindi pinatatawad ni Allah Azza wa Jal ang pagtatambal sa Kanya, ngunit pinatatawad Niya ang mas mababa pa rito sa sino mang Kanyang naisin. Paliwanag, ang shirk ay ang pagbibigay ng pagsamba sa iba bukod kay Allah Azza wa Jal, rebulto man tao, anghel o propeta. Ito ang pinakamabigat na kasalanan sa Quran. Surah Al-Ma'idah, talata 72. Sino man ang magtambal kay Allah Azza wa Jal, ipinagbawal sa kanya ang paraiso at ang kanyang hantungan ay impyerno. Paliwanag, malinaw ang sinabi, walang kaligtasan sa pagsamba sa rebulto, gaano man ito ka-popular o katradisyonal. Surah Al-Anbiya, talata 52-54. Ito ang kwento ni Propeta Ibrahim, peace be upon him. Ano ang mga rebultong ito na inyong sinasamba? Sila ay sumagot, natagpuan namin ang aming mga ninuno na gumagawa nito. Paliwanag, ito ang pinagmulan ng idol worship. Hindi utos ng Diyos kundi tradisyon ng mga tao. Ano ang kaparusahan ayon sa 2 kasulatan? Sa Biblia, sumpa, paglayo sa Diyos, walang kapangyarihang Diyos, pagkawasak ng pananampalataya. Sa Quran, hindi patatawarin kung hindi pagsisisihan. Ipinagbabawal ang paraiso, kaparusahan sa kabilang buhay. Mahalagang paalaala, hindi sinabi ng Islam na huwag mahalin ang mga propeta at matutuwid. Ngunit malinaw na sinabi, huwag silang sambahin, huwag lumuhod sa rebulto, ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Si Propeta Isa, Jesus, peace be upon him mismo ay nagsabi sa Biblia, Mateo Kabanata 4, talata 10, ang Panginoon mong Diyos ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang katotohanan ay minsan masakit, ngunit ito ang nagpapalaya. Hindi lahat ng tradisyon ay tama, hindi lahat ng minana ay mula sa Diyos. Ang tanong ay hindi kung marami ang gumagawa, kundi kung ito ba ay iniutos ng Diyos. Ako muli si Legendary Be Inspired, ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kalimutang mag-follow, mag-like at mag-share upang mas maraming puso ang magising sa katotohanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.